Genesis chapter 2, verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Okay? Now, atong tema this morning is part 3 na ni siya. Part 3 sa unsa man, atong team for the last 2 Sundays is resolve differences, ang pagsulbad sa tanang diferensya pinaagis kamatuoran ug gugma. Resolving differences in truth in love. Ang part 3, ang subtopic sa atong topic, part 3, the dynamics of resolving conflict in truth in love. Now, atong hibaw-an, mga igsoon, we have learned that in our previous message that conflict is a mental struggle of the opposing concepts of good and evil. Mental struggle sa imong utok nimo of good and evil. Mental struggle of what is right and wrong. Muna nga sa ako nang gikaingon, mga igsoon, atong idugang sa atong vocabulary kining gitawag nako nga duality. Malikon nako. Idugang nato sa atong vocabulary kining gitawag nako pair of opposites. Pair of opposites. Pag moingon gani kog paris sa opposite, meaning to say good and evil, pair of opposites. Pag moingon gani kog duality, nagpasabot na siya, mga igsoon, good and evil, or lain nga explanation, maayog dautan, or pag laing explanations, duality is sakto og sayop, right and wrong. Okay? So sa simple kayo nga pag-eksplikar, mga igsoon, sud sa garden sa Eden, kaya tanaw na tubalik ka mo, hatag ko gamay, sud sa garden sa Eden ay duha ka kahoy. Ang tree of the knowledge of good and evil, o ang gitawag na to tree of life. Okay? Ang tree of the knowledge of good and evil, nagsimbolo na siya sa balaod. While ang tree of life, nagsimbolo na siya ni Jesus Christ. Nagsimbolo sa grasya, nagsimbolo sa gugma, nagsimbolo sa kinabuhi. Okay? Now, kanan duha ka kahoy, mga igsoon, nga tree of the knowledge of good and evil o tree of life, na sulod nato. Okay? Naana sa sulod nato. Now, in every problem nga mutunga sud, mga igsoon, sa pamilya, bisan sa kaugalingon nato, sa atong kaugalingon, all sorts of problems, whether financial, relationship, national, local, tanang klases problema, mga igsoon, diha nanukad sa gitawag natog sense of duality. Diha gyud nanukad sa gitawag nako nga sense of duality. Gitawag ko nig sense of duality, mga igsoon, kay diha sa espiritu gisulbad na ni Jesus tanan. Ang nabilin diri ron, ang itawag na lang natog sense of duality. Maunalay na nabilin sa atong experiences. Ako nang gikaingon, mga igsoon, nga pag mugamit kog sense of duality, kuan ni siya, kana bitaw, ato bitaw ni gamit kog illustration bitaw sa John chapter 1 verse 29, nga niingon si John, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Sa Binisaya pa, tanawa ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Okay? Nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ang question diri ron is, nawala na ba ang sala? Kay kung gamito nimo imong literal nga mata, tanaw nimong naa sa imong palibot, wa man gyud mawa ang sala. Pero sa ako nang gikaingon, ang illustration diri is kung magputol kag rose or kahoy or kana lang rose yun, nanay buwak nindot kayo. Butang nimo sa tubangan, inigtan-aw nimo sa buwak, buhi kayo, tan-aw nimo sa mga dahon, green kayo, buhi gyud kasanan. Pero igtan-aw nimo sa punuan, putol na. Mauni sitwasyon, mga igsoon, sa atong palibot. Mauni sitwasyon sa atong palibot, mga igsoon. Ang sitwasyon sa atong palibot, paabutan na kay malaos ra na.
individually pod ang tao sa imong kabuang sa atong pagpabadlong kaniadto moabot gyud kas punto nga malaos ka. Nag yung mga tao nga sayo kay malaos, na po yung mga tao nga kinahanglan sa moabot og 80 para malaos. Maundang sa ilang mga binuhatan nga dili maayo unya makailas Ginoo. Ko ninyo nga igsoon, sense of duality. Ngano man, tanaw ha, balik ko para masabtan nato nig maing word sense, S-A-N-S-A, sense. Piriko gidakop sa bukid, bata pa siya, gihigtan ang iyang tiil, gibutang siya sa tugkaran, tagaan lang siya og pisi mga igsoon nga usa ka dupa. Sige siya glupad, suds do katuig, di gid siya kalupad. So ni tungtong na lang siya sa batuganan, naabot na lag 5 katuig. Napo katuig, pag abot sa panahon, naluoy ang tag-iya sa iya, giputol ang higot si Antiil. Di na gyud siya mulupad. Ngano man, napaman siya sense of higot sa iyang utok. Sense of higot. Di adiri. Yang una-una niya higot. So, muna problema na to ron mga igsoon. Ang atong gitrabaho diri ron is ang atong mind. Ngano man, ang kamatuoran, tanan na itong giatubang problema, humana atubang as Ginoo, gisulbad na dito sa cross. And yet, we refuse to believe. Asa man, diri sa atong utok na to. Ang pinaka number 1 atong kontra is ang atong yung tagsa-tagsa ka mga hunahuna. Ang atong tagsa-tagsa ka mga tawhanon nga panghuna-huna. Okay? So balik ta, resolving conflicts in truth in love. Now the conflict, that conflict is a mental struggle of the opposites of the opposing concepts of good and evil. Balik ko, ang tree of the knowledge of good and evil nagrepresent sa balaod. Ang tree of life nagrepresent ni Jesus Christ, nagrepresent sa gugma, nagrepresent sa kinabuhi. Ang issue mga igsuon sa Book of Acts, balikon ako, ang issue sa Book of Acts, ang issue sa Galatia, ang issue sa New Testament, ang issue sa gawas, bisa na sa sud sa simbahan, kundi na to makita mga igsuon, it's all about law and grace. Asa ta nagtindog? Nagtindog ba tas balaod o nagtindog tas grasya? Kung nagtindog tas balaod mga igsuon, naagyoy maayo, naidautan, naisakto, naisayop. Kung magtindog ta mga igsoon sa perspective sa grasya, walay nasayop. Walay nasayop. Walay maayo, wa po'y dautan. Everybody is improving. Nahitabo lang nga nay maayo og sayop tungod kay each one of us gitistingan ta. Ayaw gyud mo kalimot ana, lahi ta og approach, spiritual ta og approach mga igsoon pag mosulbad tag problema. Ko yung mga igsoon. Kung labanan nimong sayop, masuko ang sakto. Kung labanan po nimong sakto, makundem ang sayop. Patay lang gihapon. Ngano man, unsa may gisulti sa Bible? Unang, we have to be fully grounded with God's word mga igsoon kay daghan kay mga kasimbahanan karon dili sa pagkondem no, when they are trying to solve a problem ilag yung pangitaon kung kinsay sakto kinsay sayop, wa may dautan ana, pero the end result of that one is kamatayon. Ngano man unsa may gisulti sa Bible? The day you eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, the day you eat of the fruit of the knowledge of right and wrong, you shall surely die. Patay gyud ta. Di jud masulbad ang conflict mga igsoon. Usbon ako, dili masulbad ang conflict. Kung mutindog ka, mo pigar jud ka sa sakto, unya imong iduot ang pikas nga sayop. Unya ang pikas mo, pigar gid sila may pugong gid sila maayo nga sila po na sakto, sila po na sayop, di ta mahusay ana. Grace wala siya kakita kung kinsay sakto kinsay sayop. Nakita sa grasya nga kitang tanan nagtubo diha sa Ginoo. In every situation, ayaw jud mo kalimot. In every condition, in every trials and testing, when we talk about resolving conflicts in truth and love, in every trials and testing sa atong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong tanan,
gitistingan atong kapasidad sa pagpasaylo, sa pagpaubos ug sa paghigugma. Wa na magpasabot mga igsoon, abi kay nakapasaylo ka, nakahigugma ka, nahigayon na, nakapaubos ka, nahigayon na, wa na magpasabot nga perpekto ka. Naapod tayo mga diferensya mga igsoon nga kinahanglan natong i-overcome sa tagsa-tagsa. Again, balikon ako, ang atong problema wala sa gawas. Tanang conflict mga igsoon nasa sod. Kanang conflict sa gawas mga igsoon, reflection lang na siya. Kung makita bitaw gyud nato nga kamatuoran, no? Nga ang tanang conflict sa gawas, reflection na sa sod sa tao. Daghan kitag masulbad nga problema mga igsoon. Daghan kitag masulbad nga problema. Ano ko kunyo mga igsoon? Okay. According to Genesis chapter 2 verse 17, conflict and struggle of good and evil, the sense of duality or pairs of opposite, will always result in death. Kapila ka masakto, kapila ka masayop, resulta na mga igsoon, patay lang gihapon. Unsa na pasabot ako patay? Separation. Mahimuwag. Or a sense of separation from God. That is why in conflict, mao na mga igsoon, that is why in conflict, bisag nasakto ka, we will always experience the pain, the chaos within, suffering, sickness, lack, and limitation. Okay. Ikatulong nga punto, conflict could be internal, happening only in our soul when we think or adhere to thoughts of good and evil, right and wrong, and external when the conflict has already gone out our experiences in relationships, in local or national events and situations or global concerns. Good and evil. Mo nag-ingon ko, ayaw jud mo kalimot. Kinahanglan, bisan ako gani, mahinumduman yun ako kugalingon nga naman. Di jud nato matag-an kanusa mo abot ang atong examination. Dili ni pareha sa eskwelahan mga igsuon nga tagaan kag pizza. Kung kanusa mag-examine, sus naar bagi panahon nga mutunga ang examination kanang giapiki ka ba? Nakuha ko ninyo mga igsoon, kanang gikuwang-kuwangan kag tuog. Unya nay mga anak nimo nga nagpabadlong gamay, gagmay lang mga pagpabadlong niya, kuwang-kuwangan kag tuog. Sus diha ni kalit og abot ang pagsulay. Diha ni kalit og tunga ang testing. So pag testing naman nalimot ka sa imong mga spiritual principles. Diyon sinitabo nimo. Nahukman ka, pinaagi sa imong binuhatan, kay kato imong mga binuhatan, nasulat mo to suod nimo. Mo to ako exposition mga igsoon sa Revelation chapter 20. Nga gijudge ka, pinaagi sa imong binuhatan, ang tanang nasulat diya sa imong suod, nagawas, nahukman ka, nagawas man. So, napiki ka na imong kaghawa. Ay kabala ka. Ano man, ang Ginoo mga igsoon, again, balikon ako, ang judgment sa Dios dili destructive. Always remember this one. The judgments of God are not destructive. All of it are always redemptive. Tanan anak niya, redemptive dyan na siya. Redemptive dyan. Siya pasabot anak niya. Kana siya ron, sayop na. Pero sige lang, kay taon-taon na maulian na. Masakto na siya later on. So, dili na to tagaag priority kung kinsay sakto, kinsay sayop. Nga naman, sa relationship bitaw, nakahinumdum mo ito kung gisulti ninyong insight nga gihatag sa Holy Spirit sa ako 2011 nga purtig yung klaruhas word. Stop practicing being right. Start practicing being kind. When we practice kindness, we go beyond good and evil. When we practice being kind, we go beyond right and wrong. Mga igsuon, patunga kita. Bisan sa atong gobyerno. Tunguna, laban kita sa tanan, Marcos. Mas maayong magpatunga. Kaya paglingkod po ni Marcos, porti man po daghan ng palpak. Nindot yung intensyon. Nindot kayo. Pero ang iyang mga alipuris ang palibot. Muna mga igsoon, to be safe, kung spiritual ta nga pagkatao, pag abot sa eleksyon, sipir dyan kasi mong patunga ta. Taguila na sa imong kasing-kasing ang imong kandidato. Taguila na sa imong kasing-kasing imong kandidato. Kay kini magong politika mga igsoon, matod palagi sa akong mga kailang abogado,
Naingon yun sila, di mo na pwede, pastor, kanang sa balaod, pastor, naag yun ay sayop, pastor, o naag yun ay sakto. Puti, itom ginang balaod, pastor. Kung naitom ka, pastor, tiwasan yun ka diha. Iduot yun ka diha. Nga, di man ingon na sa Kristo. Grace sees beyond right and wrong. Grace sees beyond good and evil. Ang grasya nakakita beyond right and wrong. Ang grasya nakakita beyond maayo ug dautan. Ang nakita sa grasya ang naa sa sod sa tagsa-tagsa. Hallelujah. So, maglikon ako. Testingan ka. Testingan ko. Pag testing, ang gikuha diya, ang ato ng kapasidad sa pagpaubos, paghigugma, pagpasaylo. Muingon ka, pastor, nahiubos man ko. Akong question, diim na kagikan, sa taas ka. Kaya nahiubos man ka. Mao gina siya. Na mga pagpanghitabo jud na imong madunggan, mga istorya bitaw nga makaingon ka sa imong kaugalingon. Nahiubos man ko, pero when we examine the word, nahiubos. When we examine the word, nahiubos closely, diin na kagikan, dito sa taas. Unya ang Ginoo naghimog mga pagpanghitabo para mabutang ka sa ubos. Ano ko yung mga igsoon? Mabutang ka sa ubos. So kung naa ka sa ubos, di nagyug ka mahiubos. Kaya naa naman ka sa ubos daan, maunay pinaka-safety. Mauna mo ingon jud ko diri mga igsoon, gisalon tanig maayo kining kindness, gugma, pagpaubos ug pasensya. Kung magsingilan tagtutok sa langit ani, unya di ta mga usab, awa tay kalainan sa relihiyon nga naas tong palibot. Sa tilag tutok langit na gyud, hapit na gyud, nagubat, impas na gini mga utangan ni. Mono mga Kristohanon, nagbinugoy, nangutang og maayo. Ano man? Ay, maggubat na ni, impas gining utangan ni. Mo balik naman Ginoo, wa na. Hallelujah. Hallelujah. Namingon sa ka, nang luon manggug ko pastor, undi balik ni kapagkaon. Nga butterfly naman unta ka. Kanang butterfly mga igsoon, gikan na sa saod. Nga nakalupad na, nga ano nang luon mo kagbalik? Nawa, naday ka, ni undang na po kaglupad-lupad, ni balik ang kamang-kamang. Ay, kung nyo mga igsoon, sabtan ninyong message. You see, kung kini manggong masabtan ganin nato ning message of duality, no? Tanawa sa religion. God, Satan. Religion na. Ato ta China, dili God, Satan ang gigamit dito. Yin yang. See, kita mo? Religion kaya mo na, good and evil, na priso ka pairs of opposite, kahayahay, kasakit. God lives beyond right and wrong. Ayaw din mo kalimutan na, God lives beyond right and wrong. God lives beyond good and evil. God is the good that has no opposite. In fact, mga igsoon, death is not the opposite of life. Ayaw din mo kalimutan na ha. Death is not the opposite of life. Life has no opposite because life is God. Life has no opposite. Pastor, unsam day opposite sa death? Ang opposite sa death, birth. Birth ang opposite sa death. O, di ba? Birth certificate, o niya, ang opposite na niya, death certificate. Kung yung wingson. So, pagkasala ni Adan, dara. Sa di pa ko mapadayon mga igsoon sa ikatulo na to kapunto, mo ni. Kaya kining atong message, when we talk about resolving conflict and truth in love, kining a message, related pa ni siya sa message of spiritual maturity. Related pa ni sa message of sonship. Nga naman, sonship is a message of becoming like the Lord Jesus Christ. Sonship is a message of realizing who we are within. Laom-laom na siya.
Mabaw lang nga pagkasulti, becoming like Jesus Christ. Maunay mabaw nga pagkasulti. Ang lawom nga pagkasulti, sonship is realizing who you are inside. Maunay ang pagkaamgo kinsa ka sa sud. Mauna say sonship nga message. Sa mabaw ka pagkastorya, sonship is nga maparihas ta ni Ginoong Hesukristo. Maparihas ta. Siya ang pattern. Gusto jud ka nga mo breakthrough ka, mo breakthrough tas to kinabuhi, lintihan na to, gamitan na tong linti, magpatabang ta sa Holy Spirit, tan-aw na tong kinabuhi ni Jesus Christ kay maunay atong padulngan. Maunay atong padulngan iyang kinabuhi, iyang lifestyle, iyang culture. Sayunan ka, naabot niya na nga lifestyle mga igsuon, 30 years old. Ang iyang ministry, 3.5 years, hangtod ron, naglanog pas tong panahon. Daghan na kay mga empires na ngawa. Pero ang istoryas kinabuhi ni Jesus Christ, nagpabilin hangtod ron. Grabe, no? Grabe yung kayang kinabuhi bang, kinahanglan yun na itong pamalandungan og mayo. Muna nga, ni Ana Agyos Mahatma Gandhi. Yun siya, nakakita mo ko sa life story ni Mahatma Gandhi sa kining ko. Nakakita ko yung documentary film niya ba. In kumining kang Gandhi, kay sobra paniguro niya ang pag-ilas Ginoo. Kay sa iyang altar mga igsoon, nga siya Bhagavad-gita. Kanang Bhagavad-gita, mo na Biblias mga Hindo. Unya diri pikas, nga siya Biblias Muslim, Quran. Unya sa tunga, Bible. Iyan ang gikuridas ng tulo, Bhagavad-gita, Quran, o Bible. Kaya iyang duha ka grupo ng amigo niya diri pikas, nasa mga amigo nga close friend niya nga Hindus, napod siya mga amigo nga close friend niya mga Muslims, napod siya mga amigo nga close friend siya mga Christian. Nga niingon gyud si Mahatma Gandhi nga sa pag-practice kuno ni Jesus sa law, sa principle of non-resistance, nga mo igitawag na to humility, na amaze kay siya, surprise kay siya ba sa pag-practice ba ni kinsay nga anang Gandhi ba sa humility ba, nga niingon siya nga kung makita lang nako si Jesus Christ, ako yung gakson. Pero sa pagkatinuod lang, niingon as Gandhi, niingon sa Mahatma Gandhi, niingon siya, sa pagkatinuod lang, kung makakita ko mga Christians ba, kasukaon ko. Pero si Jesus Christ, gani akong gusto yung kumugakos aning tawhana. Kay gitawag man siya ni Gandhi nga enlightened master. Grabe no, ni Anas Gandhi siya. Kining teaching ni Jesus Christ nga sagpaon ka diri. Na makitaan man gyud ako dito sa dokumentary, ningon siya, buhi kay ni paras ko iya gyud ang gikinabuhi mga igsuon, nga og sagpaon di pasagpang pikas. Grabiha, ingko, grabiha ni niya. Pagkakita niya sa mga British nga pulis mga igsuon nga gipangtamparos ang mga Hindo. Ni Ana Agyos Gandhi, sige kuyog ta. Magpatamparus ta, yatag na tong pikas. Syarog di ni mapukaw ilang kaluoy. Grabe, no? Mumbai, Indian. Yun siya, naa kuno'y naa sa tao. Ngog tamparuson kuno kadiri, unya ihatag po nimong pikas, mapukaw nimo ang balaanong kaluoy kuno sa tao. Grabe, kaingon ko. Gitanaw mo gyud ako yung life story mga igsoon. Kung inyo nang tanaw ng histories Indiano, maura na siya ay nakapaluhod. Si Gandhi, napaluhod niya ang the greatest empire sa panahon nga gitawag na to British Empire without war. Ang iya ra gigamit mga igsoon ang principle of non-resistance. Why gubat? Rally lang sila ng rally. Wala gyud nila gidala sa right and wrong. Nakakutang kita mo punto mga Indian iko. Grabe ning Indian, sa grabihan nakatunong pud. Saynan ka, the greatest revolution nga wala gyud armed conflict. Walay pinatyanay kay di man gyud siya mosugot og armed conflict. Ang iyaha, pag-assume gud nila atong usa ka faktorya, daghang kay mga British nagatang kay di man sila magdag pusil, di wa pagdasag pusil ang mga British, bunal ra gida. First batch, lakaw, pabunal. Uya, pang bunal. Ang mga babae, bira itong mga binunalan sa plane. Second batch na po, nga magpabunal sa mga British. Grabiha, daghana nila nagpabunal. Tungod kay si Gandhi mo, unang leader lang, nagpabunal dito.
Kita pa to mga igsoon, gadanat ang pinuti. Anak gong mga British, pagsunod, kay galutod naman ang ilang mga pinunalan, nga puro sa nang bunog skilid, nga di gyud manukol. Tanaw mga British, na napoy laing magpabunal. Di na sila kaagwanta mo bunal mga igsoon, kay di man gyud manukol. Nakita na gyud nila ang ilang pagkasalbahis ba. Kana bitaw magpakulata kag maayo nga di gyud ka mabaw, di gyud ka mobaws. Di gyud ka mo identify as right and wrong, magpapanit ra gyud kag maayo, magpakulata ra gyud ka. Ang nagkulata nimo no, makamata sa pagkapanuhay niya. Makita gyud niya ang kaugalingon nga grabe na magyud ko kapanuhay. Uy, makamata ka, maanghel ka. Mahimo kang anghel. Hello. Iko. Nangita ko anak maayo nga documentary mga igsoon, wa na gyud ako makit Pero I hope makita ko na kay pakita na ko nas mga elder kay gwapo kay na nga documentary. 2 hours na nga salida but very powerful. Grabe kay it contains so many spiritual principles nga bugat kay tanan. Nga ni ana gyud siya ayaw mo pag-away ang giuwang ang Muslim ug Christian ug Hindu. Ayaw mo pag-away kay we are all sons of God. Ayaw mo pag-away wa lang ta magkasinabot sa atong bili pero sa matas Ginoo anak ta tanan niya. Bugat kay tanan sa message. So again, balikon ako mga igsoon. Sa di pa ko mo proceed sa ikaupat nga punto. Sonship, it's all about maturity. Sa ako nang gikaingon sa inyo ha, di na to masolve ang conflict, kundi ta musod sa gitawag nakong estado sa pagkahamtong. Estado sa pagkahamtong is, unsa man, we go beyond good and evil. We go beyond who is right and who is wrong. Dili ta mutindog sa perspective sa balaod, mutindog ta sa perspective sa grasya, mutindog ta sa perspective sa gugma, mutindog ta sa perspective sa kinabuhi. Ngano man, ani man gud ni nahitabo pastor. Ani man gud mga igsoon. Nga pastor hinuon ta mo kay naanad ko mas bati dagha pastor. Ani man gud ni mga igsoon. Pagkaon nila sa tree of the knowledge of good and evil, gihusay sila sa Ginoo. Ha? Gihusay sila sa Ginoo. Paghusay sa Ginoo sa ilaha, Adan, ngano man ni? Adan, ngano man ni? Babay, tungod sa babay. Giingnan po sa Ginoo si iba. Ngano man ni babay? Tungod si Yawa. Daghan sa itong pamaagi sa simbahan. Before, bisan ako, kami diri simbahan. Ang atong approach, spiritual warfare kay tanan, grabe kay ta mo, binding and losing mga igsoon. Nga to the point sa akong binding and losing, kanang binding and losing diri, spiritual warfare. Maunay akong ministry, pagsugod yun ako sa ministry mga igsoon, diha yun ko nagdugay. Then later on, nakamata ko, nakarealize ko, nakapamalandong ko, naagi diferensya ani. Nga naman, di ka makapangutana nga naagi diferensya. Inig, imo ginang tun-anang gitawag na to binding and losing mga igsoon. Gitudlo po na sa among mga maestro at tunang mga maestra spiritual warfare nga inig bagbayin kuno kay imo yung isulti sa imong baba. For example, mo ana jud ka. Ikaw Satanas, gigapos ko ikaw dagkong mga kadina, kamot og tiil. Og ilabay ko ikaw didto ilawom sa impierno og sa ngalan ni Jesus ayaw nagbalik. Hala, pag sunod Domingo mga igsuon, maglibog ka, ano man taon ni Ginoo, uy, kinsa may nagbuhi ani niya? Ngano nakapuga naman po ni balik? Di ka kapamalandong anak mga igsuon. Sikag binding and losing. Binding and losing lang. Ya, kinahanglan naman dyan kuno ka mangisog, kaya mo too. Hala, gapos ka ba? Gapos. Sunod adlaw mga igsoon, nakapuga. Daghana. Nagdapag kauban, puti daghana. Una mga igsoon, it's all in the realm of your darkened mind. Muna, kung aton tunan og may Colossians 1:13, ang sige sulti. Giluwas kita niya, gikan sa gahom sa kangit-ngit o gilalin ngadto sa gingharian sa iyahang anak.
giluwas kita niya gikas gahom sa ngitngit og wa pa ka makagawas dias gahom sa ngitngit, problema gyud. Kumbati gyud mo diha pero nalalin ka na. Kinsa may nalalin Andre, palihog kog isas kamot. Kaya ako taud-taud na gyud kong nalalin. Wa na gyud mi makita, dugay-dugay na gyud. Nabalhi naman ako Andres. Nalalin na. Okay, balik ta. Balik ta sa message ha. So pag abot dito, babae nga naman tungod siya wa. Now, kini mga igsoon ay mong kalimot ani. Never complain but never explain. Never complain but never explain. Laom kay na nga truth mga igsoon. Moingon ka, asa man as Biblia pastor? Pasabton ta mo di ara di dire. When we complain, it is a sign of spiritual immaturity. Malikon ako, the moment we complain, it is a sign of spiritual immaturity. Sinyalis na siya sa atong pagka-immature. Maunay nahitabo sa mga Israelites pagawas sa Egypt. Likra mo. Magulbol. So when we complain, we identify ourselves as unsa man? Victim. Kung mo-identify ka sa imong kaugalingon as victim, mo-identify ko sa akong kaugalingon as biktima. Sa ato pa, biktima ko sa mga pagpaghitabo, biktima ko sa mga butang-butang nga naa sa akong palibot, biktima ko sa sirkumstansya, biktima ko sa mga tao nga naa sa akong palibot. Biktima ko. So, unsa may pasabot anak kung moingon ko na biktima ka? Na biktima ka, ano man? Because you are giving your dominion away. You are letting go. We are letting go of our dominion. Gilet go nimo imong dominion, gilet go nimo imong power, gilet go nimo ang imuhang authority. Gilet go nimo imong responsibility. Ngano man? Biktima man ka. Gibuhian nimo. So mo na mga igsoon, when we resolve conflict in truth and love, we have to be responsible. Dili na to tan-awon mga igsoon. Now, sa di pa ko mo padayon na, basahon na to ikapat ka punto. That the way to resolve conflict, internal or external, is by truth. Pinagis ka matuoran. To deny duality, nakini siya. To deny duality and see, hear, touch, taste, and smell God in all things and all people. Take note to see, hear, touch, taste, and smell God in all things and all people, meaning conscious union with God. And love, the realization that we are all one with all things and with all people, regardless of color, culture, creed, status, or physical and mental attributes. I-deny na to mga igsoon ang input nga nagagikan sa five senses. Nga naman, kinimgong five senses mga igsoon, ang ihatag ani niya sa ato, puro gyud limitasyon. Malikon ako, ang gihatag ani niya, unsa man, ang tanan niyang gihatag puro limitasyon. Tanaw kasi mo sudlan nas bugas, limitasyon mo na. Tanaw kasi mong kwartas bangko, sa imong ATM, sa imong bulsa, limitasyon mo na. Ngano man? Pag tanaw man nimo nga wa na kay way sod, nag-uol ka. Tanaw nimo sa imong bank account nga naggawas, nag-drain ang imong kwarta, nag-uol ka. Pag tanaw nimo sa imong anak nga nahagbong sa klase, nag-uol ka. So, naakay nasabtan, naatay nasabtan, nga nag-uol ta, mo na ang Ginoo, clever kaayo, niingon siya, trust in the Lord with all your heart. Ug ayog salig sa imong nasabtan.
Ayog salig sa imong nasabtan kay kanang imong nasabtan mao nay hinungdan nga naunsa man ka, nagka-problema ka. So nakuha ko yung mga igsoon. So balik ta. Sa ako nang gikaingon no, sa wa pa na ko basahi ka upat ka punto. The moment we play as victim, we are letting go of our dominion. We are letting go of our power. We are letting go of our unsa man responsibility. Gi-let go nimo imong responsibility. Ngano man, ang kini man kong blame shifting, gi-blame nimo siya kay biktima man ka. Nakuha ko niyo mga ison. Gi-blame nimo ang conditions, circumstances, things, people around you. You blame them because you are a victim. Now, ang punto mo diri mga igsoon, nga wa na ko mahatag sa inyo before, mao ni siya. It is so easy to blame conditions, persons, and things than to face the truth. It is so easy to blame. Dali ra gyud kay pag-blame kaysa atubangon nato ang kamatuoran. Ngano man, unsa man ang kamatuoran? Ang kamatuoran is kitatag sa tagsa naapoy sayop. And yet, wala gyud nimo giapil, wala gyud nako giapil ang akong kaugalingon sa listahan. Take note ha. When we blame others nga siya'y sayop, siya'y sakto. When we blame others, we are protecting our ego. Kining garbo mga igsoon, bantayanan gyud ni kaayo kay purtin daghanag maskaraan ni. Mutago ni siya sa punto nga nasakitan siya, mutago ni siya sa punto nga nahiubo siya, pero sa matas espiritu sakpan gini sa mga igsoon ba kung mamalandong ka. Usbon ako, kining garbo bantayanan kayo. Labaw na gining gitawag natong spiritual pride. Maunay pinaka-deadly mga igsoon nga mga nga mi creep in sa church. Garbo. Mudako na gani imong dali na gyud kay kakakitag sayop. Ay gyud kakalimutan na mga igsoon. Ako biktima gyud ko anak kay naapoy panahon mo na akong problema. But when we start to realize that to resolve conflict, walay sakto, walay nasayop, kita tanan natistingan. Kung kinsa tong gitawag sa balaod nga sakto, kinsa tong gitawag sa balaod nga nasayop, both parties gitistingan na abay kapasidad sa pagpasaylo, na abay kapasidad sa pagpaubos, na abay kapasidad sa paghigugma. Dili na pwede nga ang nasayop ray mga ipasaylo. In fact, wala mga igsoon atubangan sa Ginoo. It was allowed by God para ako o kitang tanan mutubo. Iron, unsing sultis proverb, iron sharpens iron. Baid-baid ba? Kini manggong simbahan sa ako nang gikaingon, eskwelahan ni. Gibaid-baid tagmay diri nga atong mga kinaiya mga igsoon mapurma gyud ang kinaiya ni Kristo. Nakuha ko yung mga igsoon. Baid-baid ni diri. Eskwelahan ni siyang kinahanglan nato ning pasaron. So when we blame others, balik ko na ko ha. We are not standing in the truth. Wa ta magtindog sa kamatuoran. Ang kamatuoran walay nasayop. Wala po'y sakto. Parehas mo sakto, parehas mo sayop kay nagtindog mo sa balaod. Way nagtindog sa grasya, way nagtindog sa kinabuhi. Kung mutindog ka nga ikaw sakto, tindog ka nga ikaw maayo, ikaw pika sayop, patay lang na gihapon. Nga naman, usa may exalted Bible, the day you eat of the fruit of the tree of the knowledge of right and wrong, good and evil, you shall surely die. Nga, nakuha niyo mga igsoon. So when we blame others, we play as victim. Kung imong i-blame ang kondisyon, ang mga pagpanghitabo, i-blame nimo mga naa sa imong palibot, so ikaw biktima ka. Blame shifting it is so easy. Why? Because we are blame shifting is so natural. Nga naman? Because it is a way of protecting our ego. Giprotektaran nimo imong garbo eh. Mo na mo blame kasi mo bitaw na ang term ana mga igsoon sa ubang mga negosyante na sa mga politiko, negosyo politiko mo sa kinahanglan lagi ta himuong pulgay ani.
Fall guy, nagitay tagakon ani kay kundi nato ni tagakon mga igsoon kitay mga priso ani mo na kung takon nento nila ilang mga kaila, ilang brad among ipatong mo tanang saha, pero ikay kabalaka kay imong pamilya nimo. Nay kwarta mong giandam, di lang mahugawan amongan, pasaw na mo nimo ang among sa anak na mo itagak tanang sa. Ang katupong usa, wa may mahimo kay kundi siya mo di niya dawaton nga hiyo siyang fall guy, patyon man siya. Dawat na lang kay na may kwarta yung pamilya. Siya ipapriso. Fall guy. So, when we blame others, ang imong naong, gilimpyo nimo atubangas mga tao. Mo na naagyo kay down. Limpyuhon man nimo imong naong. Dili na mo'y kabubutos Ginoo mga ison, nakabubutos Ginoo is naatas tunga. We have to go beyond right and wrong. We have to go beyond good and evil. So when we blame others, we are protecting ourselves. We are protecting our ego. We don't want to face the truth that we have also committed some mistakes. Di ni mo gustong tanaw ng kamatuoran, kaya ang kamatuoran, parte po ka sa sayop ng imong nahimo. Kita tanan, walay exempted. Nakuha po niyo mga igsoon. But the moment we assume full responsibility in all areas atong kinabuhi, pag moingon ko, kinahanglan ka responsable sa imong kalinaw, pag moingon ko responsable ka sa imong kalinaw, kalipay, kung kanang imong banag asawa magtuwad balintong na diha, di gyud magumba ang imong kalinaw. Tuwad balintong siya, lipay gyapon ka. Pero inigtuwad balintong sa imong bana diha, nibuto ka, nasuko ka. Ang imong katungod nga malipay, gitugyan nimo niya. Ang imong katungod nga magmalipayon, gitugyan nimo niya. Wa pa nimo ma-reclaim ang imuhang dominion, God-given authority. Tuwad balintong niya, awag gyud ka maunsa. Jesus Christ bitaw nagbagyo sa iyang palibot. Natog maayoy, puti lamias katong. Kalma kayo. Puno sa pasensya. Dato sa pasensya. Dato sa pagpaubos. Mo na mga igsoon. Anindot ka illustration dire. By the time mo kuyog tas tong pamilya, unya nagdemand gani nga mo gasto tag pasensya, bunot na yon. Pasensya. Pilay kinahanglan mo pasensya. O sa kalibo nga pasensya. Dong, di sa kalibo pasensya. Pilay kinahanglanon. 20,000 nga pasensya. 20,000 nga pagpaubos. O di Karon kay pagkuot mo sa bulsa, wa na may pagpaubos. Hala. Pagbira nimo mga igsoon, garbo na may gawas. Muna kinahanglan dato ta sa gugma, dato ta sa pagpaubos, dato ta sa pagpasaylo. Ako mo yung mga igsoon. Now, ang question diri is mauni, what is the dynamic or process of resolving conflict in truth in love? Meaning, how do we apply resolving conflict in truth and love? Ang proseso ani mao ni tubag, the process or dynamic of resolving conflict in truth and love starts with our mind. It starts within. It starts in our awareness. Ayaw yung kalimot. Conflict starts in our mind and how we process and perceive the situation. How we process and perceive the situation we interpret as conflict. Magkaproblemata kung atong interpretasyon lain-lain. Lain-lain man tag interpretasyon. Example, naka sa syudad, padung ka dito sa kasal, nauwanan ka. Ang imong interpretasyon, dautan ng panahon. Pero katulang tanong mong mais bukid, ang iyang interpretasyon sa panahon, nindot kayo, kay bago pa man sa magtanong mong mais. Dirita nagka-problema sa atong interpretasyon. Mo na giingon sa mga psychiatrist ko ng mga igsoon, is insanity begins daw, kung na ako na yun, nasa sila nindot kay illustration ba, mga psychiatrist, ana sila, bisan sa mga psychologist, niingon ani, ang mga psychologists nagtudlo gid sila saktong interpretation og mga psychiatrists sa katunong pud sila. Ang tao kuno nga insane, living in a state of insanity is mao ni dire. Nay tao nagpadong.
Nya ang tao kuno nga insane kana naay 20 dili na 10% ha, 20% kay matud pa sa psychology mga igsoon, kada tao naay 10% nga pagkabuang. 10%. Unya kana anong 10% kontrolado sa tao. Nga mo na mo ingon na psychology nga og mag-drugs ka, ang pagkontrol nimo sa 10% muluag. No na giingon nila mga igsoon sa Binisaya nga naay gamay. Or ang term nila nasugdan. Or 99. Wa ma 100%, okay nagpadong. Nagpadong nga tao, maana din kuno nang kanang naay problema ba sa iyang kaugaling personal. Ay padong man diri. Nagpadong ra gud to. Unsa kay tuyo ani niya ay? Tanawa ha, interpretasyon. There is interpretasyon nagka problema. Ay unsa kay tuyo ani niya, nagburo ra bang naong? Siyempre nagburo kay init man. Sa kay tuyo ani niya? Lain gini sag tuyo. Kining tawhana kibaw gyud ko unhan ko ani niya. Kay delikado ko patyon ani. Tanaw na to kauna ba ka? Igabot ani niya ron unhan ko ni. Tanawa. Nagpadung ra siya ha, pag-abot sungod niya gipatay. Nganoan? In wrong interpretation. Using the lens of what is right and wrong, kanigod mo gini main conflicts pamilya mga igsoon. Kana bitong moingon ang mamaray kang asawa. Lainog sa butsbana. Moingon nagkalit ang asawa na unsa man taong ka oy. Nang hangyo kay kunimo ni kalit man kadiha. Wrong interpretation. Asa ang conflict? Sud nagsugod. Nikalit lang galabi, pagbantay mo na. Bumitaw na may sod. Kini bitaw mga problema sa kinabuhi ato na lang gyud ning katawhan. Isang at ra gyud nato ni tanas Ginoo kay masulbad ra gyud ni sa iyang panahon. Nakita ninyo mga igsoon, masulbad ra gyud ni tanan sa iyang panahon. Muna nga moingon ko ninyo nga the moment we assume full responsibility in all areas of our life, breakthrough begins. Kay manage man imong maayo mo kugalingon. Sayunan ka anang naay mga pagpanghitabo sa imong palibot, ang imong mangga giputol. Ang imong tinanom nga mangga nga niabot na og usa ka tuig giputol. Uy, grabe uy. Kinahanglan ka nag proper management sa imong emosyon. Ano man? Nakitindahan. Gilungkab. Yan, nahibaw kas nangawat. O niya, wagin mo angkon. Uy, kinahanglan kag proper management na sa imong emosyon. I-manage ka na bayo. Ano man? Gamay lagi kuha nga na mo. Buto na. Ikaw ko niya mga isaon. Taking full responsibility, ang resulta na mga igsoon, pasensya. Pagpaubos, gugma, pasaylo, ano man, you are in control sa imong reaction. Ngayon ka, pastor, unsao man ako pag-exercise og dominion, pastor, og responsibility sa action. For example, nay nagkaguliyang sa akong palibot, pastor. Anini siya. Naay mga pagpanghitabo beyond our control. Naay mga pagpanghitabo which is beyond our control. But kontrolado gihapon nato ang atong reaction. Kontrolado gihapon nato ang atong reaction. Dihata. Nahinumdum mo sa akong giingon mga igsoon. What happened to us does not determine the quality of our life. Unsay nahitabo sa atong kinabuhi dili na mao'y deciding factor sa unsa man nga muhatag sa atoa sa gitawag natong dekalidad nga kinabuhi. What happens to us unsay nahitabo sa atoa dili na mao'y magdetermine sa kalidad sa atong kinabuhi. What happened to me, to all of us, does not determine the quality of our life. What we do, unsay imong gibuhat, unsay akong gibuhat, sa nahitabo sa atong kinabuhi, kana siya, what we do, kontrolado man na nimong what we do, what I do, kontrolado man na nimo. Pero unsay imong gibuhat, gibasi nimo sa nahitabo sa imong palibot, nga imo pong gisuklian, di gyud na mao.
mo resulta na sa kawadon. Muna maingon ko mga igsoon, what we do determines the quality and the quantity of our life. Pugong yun. Sa atong mga loved ones, mga igsoon, nga wala pa gyud sila passion para sa kamatuoran, ayaw mo kabalakan nila. Sa ako nang gikaingon mga igsoon, salig ta sa sovereignty sa atong langitnong amahan. Unsa nang sovereignty sa langitnong amahan, pastor? Kana sila tagsa-tagsa na ay timeline anak nila sa atong langitnong amahan. Ayaw kag kagol. Isang atra na sila diha sa pagampo kay moabot na gani sa ilaha ang grasyas kaluwasan. Sultian ta mo mga igsoon kini ha, alas katapusan. Moabot na gani ang grasyas kaluwasan sa atong loved ones. Di gyud na kabalibad ba? Walay tao mga igsoon nga kung mamuhat na gani ang Ginoo sa iyang kinabuhi, makabalibad. Dili gyud na makabalibad. Sa pagkakaroon, bisag unsaon nimo dokdok ko nimo pag tinarong, nagpabadlong yun. If we don't know God's ways, unsa station niya? Baliho na lang. Kung watay kalibutan sa ways, Ginoo mag-uulta. Di man gina nila buhaton, di man gisulti kay lahi pa mag-amo. Ilaw, nakuha ko yung mga igsoon, naaman na sila'y amo. Inigtingog ka na ilang amo. Pag moingon gani na ilang amo, basketball. Inom. Mo na ilang amo. Mamay nagdiktar nila sa son. Si happy sa may amo nila. Muna nga, bisag ko saan na mong tudlo. Pag tinarong na ba, di gyud na maminaw ni mo, kaya wa pa na malukat. Una ang mga simbahan ron, mga igsoon, kung mo-focus ta sa expansion, nagtigom na kitag problema ba, kaya kanang atong gitapok sa simbahan, wa pa na encounters Ginoo. Kaya tinuod yun nga na encounters Ginoo, tag sa resulti ni mo, mutuman na yun na. Naamagani magpagahi-gahi, inigtabot ang rasunahan, maulian rin yun na. Maulian rin na, pasaligan ta mo na yung mga pagluod-luod, yung mga hiubos-hiubos, sakitan-sakitan, pero later on, maulian rin na. Ay, mo kabala ka, pero matingala ka, hala, nakita naman lang ito pila ka tuig, huwag maging mauli Ay, kabala ka ito, kaya huwag pa tumalukat. Nakuha ko yung mga ison, wala pa tumalukat, lahi pa ang amo ato. Paglain pa imong amo, lain pa imong gibuhat. Kaya gibuhat ni Kristo na to mga ison, gilukat man ta, di man gikan, sa lain nga amo. Muna mo ingon ko, atong yung susihon na itong kagulihon, kung nalukat na bata. Kaya kung wata malukat, di maging taganahan mo basang Biblia. O di taganahan mo ampo, kaya wapa lagi ka malukat. Di man na mo gipatrabaho sa imong amo. Ano ko mo yung mga ison? Pero ay lang kamalaka. Kaya may timeline na sila. Aton tutukan ang atong kausaban, kaya maura na lang gibantayan. Natay sipiat, mga ilang tagpasaylo. Sis, kung na kayo nakita, Brad, na kayo nakita, dili maayos ako, pasaylo ako. No excuse. No explanation. Pangahit na lang pasaylo dito. No excuse, no explanation. Pasensya kay sis. Hallelujah. How do we apply resolving conflict in truth in love? Mga igsoon, when we are going to resolve conflict and truth in love, we have to be very careful with the lens that we are using. Magbantay ta sa linting atong gigamit. Muna maingon ko, the process or dynamic of resolving conflict and truth in love start with our mind and its awareness. Conflict starts in our mind and how we process and perceive the situation we interpret as conflict. How we process and perceive the situation we interpret, we define as conflict, will determine whether we are resolving our conflicts, internal or external, in truth and love. Okay? Unsaon pa? Puno na to ang atong una-una sa mga butang espirituhanon. Puno na to sa pasaylo, puno na to mga igsoon sa gugma, puno na to sa pagpaubos, unya ato yung praktison ang atong nakatunan. So, another thing is we have to imbue or fill the mind with God to resolve conflict in truth and love.
We have to be ready when the temptation presents itself for us to choose good and evil. Naagani sitwasyon, mutunga. Papilion ka, sakto or sayop, pilia ang Dios. Asa man ka, maayo dautan, wa ko'y pilion na ng duha. Brad, sis, akong pilion ang grasya sa Dios para mauli ang duha. Grasya, kinabuhi, gugma ang atong pilion para mahusay. Asa magsugod ng kahusay, dire sa atong kinasuluran. Okay? Because what we think become ideas. Unsay mong gisig balik-balik huna-huna, mahimo na idea. An idea becomes our belief, and our belief becomes our action. So if our mind is filled with God, then our belief is filled with God, then our belief is with God, then our actions become godly. Now, katapusang verse, paliw ko basa. Colossians chapter 3, verse 2 to 5. Colossians chapter 2 chapter 3 verse 2 to 5. Set your mind and keep focus habitually on the things above, not on the things that are on the earth, which have only temporal value. For you died to this world, and your real life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. So put to death and deprive of power the evil longings of your earthly body with its sensual, self-centered instincts, immorality, impurity, sinful passion, evil desire, and greed, which is a kind of idolatry because it replaces your devotion with God. Okay. Asa may powerful? Belief or habit? Gingon man, set your mind and keep focus habitually on things above. Mga igsoon, when we talk about breakthrough, related na ni siya sa atong pag-solve sa conflict, mga igsoon, des gugma o kamatuoran. Kay belief, usahay, naranas utok, pero mahimo na gani na nimong habit ang pagpasaylo. Mahimo na gani na nimong habit ang paghigugma. Mahimo na gani na nimong habit ang pagpaubos. Mahimo na gani nimong habit ang kontrolahon nimo ang imong kaugalingong pagbati. Mahimo na gani nimong habit nga imong yung i-manage ang imong time. Layo-layo gyud tag maabtan. Layo-layo gyud tag maabtan. So mga igsoon, balikon ako, we have to put priority on habits rather than belief. Although beliefs are important, but atong tutukan og mayo mga igsoon ang unsa man, the development of new spiritual habits, the development of some habits sa imong kinabuhi. Basically, mga habits, mga igsoon, nga mo'y mudala nimo sa imong desired vision or dreams kinabuhi. Nawalang sa katapusan. Anak man ko ninyo before no nga, to overcome is to become. Gusto ka mo overcome ani nga area sa imong kinabuhi, you have to become. Gusto ka mo overcome ani nga area sa imong kinabuhi, you have to become. Kini nga area sa imong kinabuhi, gusto nimo maka-overcome ri, you have to become. So, again, balikon ako, to overcome is to become. Now, diri sa resolving conflict in truth in love, to overcome is to refuse to accept any of the suggestions of good and evil, right and wrong. If we are careful and are always on the guard, and when the suggestion presents itself, we are quick to deny it, then and there we have chosen God and not good or evil. Then and there we will eat and experience life. Ang atong kaunon mga igsoon kinabuhi. Ari putas practical nga side. Ayaw tanawa imong kaugalingon nga pobre ka.
Ayaw tanaway mo kaugalingon nga bugo ka. Ayaw pong tanaway mo kaugalingon nga tanaw ni mo sa perspective nga dato ka, nga magtanaw ka sa mga pobre, nga imong giduot sa imong tinanawan. Ayaw, di na mao. Mauna siya gitawag na ko mga igsoon nga prosperity, nga naay opposite. Pero mudwil ka sa prosperity, sa abundance, nga walay opposite, ang atong pananaw sa tao parihas ra. Usbon ako, ang conflict sa kawadon, asa nagsugod, wala sa gawas. Balikon ako, ang conflict sa kawadon, ari putas practical ha, ang conflict sa kawadon, wala magsugod sa gawas. Asa man nagsugod ng conflict sa kawadon, di asa sod. Nga naman, si mama pobre, si papa way kwarta, nandrabaho ra sila, ang to nakagraduate mo niya, pagkauma, nabuhi mi, tungudlas pagpandrabaho. So, naagya po yung diferensya imong pananaw si mong kugalingon. Nga naman, naagya pong kas pairs of opposite. Naagya pong kas duality when we talk about panginabuhi. Nga naman, gitanaw man imong kugalingon. Nga imong environment, family background nimo, pobre mo, di mo na maus Biblia. Kaya kung tanaw nimo imong kugalingon, nga naa kas kawadon, mapriso ka diha mga igsoon sa good and evil. Mapriso ka sa right and wrong. So, in other words, mangandoy ka. Pag pangandoy nimo, nakasa na ka. Lahi man ang atong breakthrough. Our breakthrough, ang breakthrough sa kalibutan mga igsoon, tumanon ang pangandoy. Ang breakthrough des Ginoo, eliminate your desire. Pag eliminate nimo sa imong desire, ang imong pananaw nimo sa imong kaugalingon, you are complete. Nga naman, we have to begin our breakthrough inside of us. We have to see that we are complete in Christ sa sod na to before the manifestation begins out. Asaman, sa sod. And then, the manifestation, materialization will take place. All of those experiences that we have outside will reflect what is happening within. So, tanan na to experience mga igsoon, mag-reflect na siya, unsay nahitabo sa sod. So, unsay atong trabahon, ang sod na to. So, muna mo ingon jud ko sa Ginoo mga igsoon, every morning, Father God, salamat kayo, nga gipukaw ko nimo kinsa ko. Dili sa imong pagka-engineer, dili sa imong pagka-doktor, dili sa imong pagka-abogado, dili sa atong identity ani nga kalibutan. But, salamat Ginoo, gipukaw ko nimo kinsa ko sa akong kinasuluran. Kay kung mapukaw ta, kinsa ta sa atong kinasuluran, igsuon, sultian ta mo. Another law will be activated in our life, and that is the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Harmony, kalinaw, kalipay, gugma, madagaya sa itong kinabuhi. Nakuha niyo mensahe mga igsoon? To overcome is to refuse to accept any of the suggestions of good or evil. If we are careful and are always on the guard, and when the suggestions presents itself, we are quick to deny it. Then and there, we have chosen God and not good or evil. Kini siya, once mahitabo ni, ang atong mahatag sa tao, kinabuhi. Patuluan na ginato nagluha mga igsoon. Kung natay mga igsoon no, nga unsay nga anang wala pa bitaw moabot sa estados pagkahamtong, hilak lang tas Ginoo. Hilak lang ta. Ayaw na lang diskasi kung kinsay nasayop, kinsay sakto. Hilak na lang kita tubangas Ginoo. Nga naman, si Maria mga igsoon, diferensya experience kay ni Marta. Si Marta, pagkatubag ng Kristo, yang gingnan, naapat ka, di mamatay ako igsoon. Gingnan sa Jesus Christ, wa lagi na mamatay. So, napatay na. Mabuhi mo igsoon, kay bawo ko, mabuhi siya. Kay, mabuhi siya sa panahon sa pagkabanhaw. Gingnan sa Jesus Christ, ako ang pagkabanhaw, Marta. So, sa iyang kambright, daghang kay siyang explanation. Mo ni, kay bawo ko. Pag abot ni Marta, no, kabaw mo kung siya gibuhat, ninditsog hilak. Nindot na ini mo ditso taghilak. Ani Maria. Excuse me, Maria de. Si Maria no, ninditsog. John chapter 11, ninditsog hilak. John 11:35. Pagkakita ni Jesus nga si Maria mihilak. Sige sultis John 11:35. Jesus wept. Mo'y pinakaubos nga bersikulo, pinakamubo nga bersikulo sa Biblia. Pag makahilak gani si Jesus sa atong kondisyon, diha milagro jud na sulod ana ba? Di pa gani isa kahilak.
Expect jud kang way milagro. Pero ang Ginoo na gani, nga maos Ginoo Jesucristo, makahilak na gani sa imuha. Makahilak na gani siya. Pagtanaw niya ni Maria, grabe no, tanawa ha. Pagtanaw niyang Maria ba, nihilak. Tulo yang luha. Ingon ni Jesus, dalha ko kung asas Lazarus. Milagro dito. So siya pasabot atong pagduol ni Maria. Giingon nas Bible mga isi, he fall down at the feet of Jesus. Kana bitaw mo atubang ta sa Dios niya mo paubos ka dritso. Ayaw na lang exhibition diha, ang kuna na lang tanan nimong diferensya. Inig abot nimo sa tiilan sa Ginoo. Paubos sa ilabay ang imong kaugalingon diha sa tiilan. Paglabay nimo sa tiilan, paubos na lang dritso. Imong ingnon ang Dios bitaw, amahan kung wa ka, wa gyud ko mahimo. Tabangi ko nya magtuo imong luha, hila ka. Nya wa na mo gawas kapag ampo si mong baba, tulo na las luha. Milagro sunod ana. Tubag sa pagampo. Hallelujah. Ayun ang pangatarungan. Never explain, but never complain. Ayaw mo kalimutan na. Okay. Last verse. He, Revelation chapter 2, verse 7, he who has an ear, let him hear and heed what the Spirit says to the churches. To him who overcomes the world through believing that Jesus is the Son of God will grant the privilege to eat the fruit from the tree of life which is in paradise. Manindog talas pagtapos. Father God, salamat kay sa message. Salamat kay sa imong kaayo. Salamat kay Father, kay ikaw nag-abli ka namo. Nagpasabot ka namo sa imong ways. Nag-enlighten ka namo, nagpukaw ka namo. Ug salamat kay Father that you raise up within us your faith, your life, your spiritual discernment, and your consciousness, Father. Salamat kay Father God sa imong grasya, sa imong presensya nga imong gipadangat ka namo this morning. Salamat kay sa imong kaayo ka namon tanan. Father, ako gipanalanginan tanan ako mga kaigsuunan karon. Ako silang gi-bless, Father God, kinsa toy na mga panginahanglan, ako gideklarar amahan nga matagbo ilang tanan panginahanglan. Kinsa toy mga kaigsuunan nato karon amahan nga nagkinahanglan og tubag sila mga pagampo, akong gidala ilang mga prayers sa trono sa imong grasya. Kinsa toy mga kaigsuunan nato amahan nga naay mga conflicts sa ilang kinusuluran, I declare, Father, that your grace will abound in their lives and will help them resolve it, Father, in truth and in love. O kinsa itong mga kaigsuunan kanon, Father God, nga naay problema sa ilang mga panglawas, akong gideklarar ang talagsaong kaayuhan, recovery, Father God, o salamat kayo, kinsa itong naay mga problema sa panglawas o pangwarta, akong gideklarar amahan nga ikaw magtagbo sa ilang panginahanglan. Salamat kay Father God nga ikaw maayo kay sa amo ang kinabuhi, gipadayag nimo once again kinsa ka sa amoa pinaagi ni Jesus Christ nga among Ginoo ug Hari. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong pabor. Amen ug amen.